nandito na tayo sa Mayhay kung saan ito na yung matarik na aakyatin pa uwi. Segunda. O, kaya ng tarsera nga yun. Basta ang ano ko rito, kailangan mga 6,000 RPM. Hindi siya basta bababa ng 4,000 pababa. Pag bumaba, ako, kakapusin tayo nun. Tarsera, itong akyatin natin to. Ano pa yan ha, kurbadahan pa yan oh. Hindi kaya. Ayun, nakuha ko na ang pagbawas nang hindi tayo kakapusin. Tsaka dagdag, oh, di ba? Gamay ko na. Ito, umuulan na eh. Oh, piya. Okay. Di na ako kinakabahan. Medyo nag-aano lang ako sa aking gulong at basa ang kalsada. Baka makaramdam na naman ako ng dulas eh. Pagka naka-shipa tires na tayo, wala na tayong kahit isang pangamba. Sana na-enjoy nyo yung pinuntahan nating puerto sa Lingapo ha. O katulad yan, paliko. O bumaba. O bawas, ganun lang. Basta pagkabawas ng cambio, bitaw agad sa clutch para kumapit. Lakas niya sa ano talaga, akyatan. Yung hatak niya. Ang bilis nga nitong maano yung ano eh, yung pinaka top limit niya nasa 67, 69, basta 70 kasi nakalagay sa mismong ano nito, description. Tapos kanina, doon pa lang sa mga akyatin, nung palukban pa lang nga, ino-overtakean ko packet yung mga ibang sasakyan eh. Yun nga lang, medyo may kalakasan ng konsumo pagka umabot ka dun sa mismong 8,000 RPM. Gusto mong ma-maintain yung kanyang gas consumption na matipid is hanggang 6,000 to 7,000 RPM. Yun ang i-maintain mo and bibigyan ka na naman nun ng 50 to 60 kph, which is para sa akin okay na yung ganong speed sa tuktok. Lakas ng hatak talaga nito. Siguro ano to, ginawa yung gear ratio nito pang ano talaga, ang mga akyatan ng bundok. Ayan, hindi nahirapan eh oh. Ngayong gamay na gamay ko na eh. Minsan pagka mahabang rektahan at nakakinta na ako, at dahil rinig ko na mahiyaw na yung makina niya, kumbaga na-reach niya na yung top limit, is kumakambyo pa ako ng isa, wala na naman palang ikakambyo. Hanggang kinta lang talaga. Hindi ko alam kung anong langis ang gamit nito kasi syempre kinuha natin sa kasa to eh. Pero sa oras na magamitan natin to ng speed metal, mas gaganda yung takbo nito at medyo tatahimik na. Tingnan natin kung hanggang pagdating ng bahay ay umuulan. Ito talagang kalimitan dito sa amin lugar, umuulan talaga. Tsaka nga pala, daanan ko yung ano, yung mga deliver sa akin kahapon. Dumating na rin yung ano, yung regalo ko sa asawa ko. Eh magbe-birthday na siya nito, bukas susunod na araw. Ayun yung regalo ko, kailangan ko munang ipabalot para ma-surprise. Magkakamping kami kahit dito lang sa Liliw. Para nang sa ganon, eh ma-celebrate naman namin yung birthday niya. Time check, mag-alauna ng tanghali. At dito na tayo sa mismong lugar namin. Dadaanan ko muna yung dineliver at may babayaran pa ako eh. Tapos diretso din muna tayo ng hardware. Bilang ko pala to ng ano, insulation. Para sa susunod na biyahe, eh kahit tumigil tayo at kainitan, hindi gaanong tagos yung ano rito, yung init. Ayan o, yung gantong insulation. Ay, magkano na't babayaran? Okay, 623. Hi! Asan daddy? Mamaya pa po eh. Mamaya pa? Sama ka, bebe? Tara! Ayun na, yung dog oh. Ayun oh. O, tabi dyan, tabi. Ito marami tayong ano oh. Tabi. Malaglag eh. Dami. Ano? Sasama ka? Oh, tara! Hello! Bili muna tayo. Okay, all goods. Sarap hangin. Pag tumigil tala, pag gaganto yung bubong, ang init. Bukas na. Baka mamaya naka-lunch break eh. Alauna na rin naman.
lunch break. 12 to 1 p.m. May 3 minutes. Maaga pa pala tayo ng 3 minutes. Pero okay na, nandito na tayo. Oh, wait lang, ito na, sinusukat na, oh. Mainipin naman kayo, pauwi na nga tayo eh. Ngayon pa kayo nag-iingay. Ito yung inano ko, ito yung pinakamakapal eh. Double-sided. Okay na siguro yung isa nun. Kasi kung dodoblin ko pa eh, double-sided na rin naman to, kaya okay na rin. So sinukat ni ate to kanina, 6 feet. Mula dito hanggang dun sa likod. Pwede na yun. Sa bahay ko na lang ilalagay. Lilinisin ko pa yung ating tuktok, oh. Grabe ang dumi niya ngayon, oh. Ayun, all goods. Hindi ko na dyan ilalagay, baka ano nyo pa eh. Pwede kayo dito. Hindi ako makakakambyo. Huwag kukut-kutin to, ha. Ayusin ko lang para hindi malaglag. At pag nalaglag yan dito, kukut-kutin niya ng mga yan. Lalo na to si Jarvis. O, tara na. Okay na. 150 yung bili ko. 6 feet. Double-sided na 10mm. Yung kapal. Okay. Yung ano natin yan, ha. Baka malaglag, ha. Yung parcel. Kala mo magde-deliver, eh. Okay, dito na tayo mga ungis. Parada na natin ang ating tuktok na wala pang pangalan. Pero may naiisip na ako. At sa mga nabasa nyo kong comment, ay sasabihin ko sa inyo kung ano yung napili ko o yung naiisip ko. O, teka lang, nagwawala naman agad ay. Ito si Jarvis, tatakbo agad to eh. Teka lang. Ang Jarvis, itong... ang kulit mo. Sige, tumakbo ka na dun. Tumakbo ka na! O kayo, namiss nyo na yung mga anak mo. Kasi nandito na tayo at kailangan ko muna linisin tong tuktok bago dun sa next camping natin. Kasama si Angel at isasama ko rin syempre yung 5 kong batuta at hindi pwedeng maiwan yan dito habang kaming dalawa na Angel ay nasa camping. Tapos, syempre lalagay ko na rin yung ating biniling insulation. Ha? Bago ko pala malimutan, pakita ko muna sa inyo kung gaano nakalayo yung nilalakbay ng ating tuktok. Which is nasa 342.7. Teka lang, tingnan ko lang kung yung last na nilista ko bago tayo magpagas is kung ilan. Para nakikita natin yung kanyang konsumo. Kasi pagka break-in, sa umpisa, talagang malakas pa yan. So yung 10 liters ko nga na kinarga nung una is mga 133.3 kilometers lang yung kanyang inabot. Ngayon, nung ito ay 11.14 kilometers and kung ima-minus natin yung 133, so suma total is nasa 209.4 kilometers. And yung pinakarga natin, hindi pa nagpupula, hindi pa nagbiblink yung gauge niya na pula. So kapag ka nagpula na ulit yung gauge, edi sa call tayo magpakarga, 600 pesos. So sa 209, 133, ang laki ng ina nyo ha, ang laki ng in-adjust niya ng gas consumption kasi alam ko na rin naman kung saan i-maintain yung mismong RPM. Tapos pag mga akyatan, walang kahirap-hirap sa totoo lang. Kaya all goods to sa akin itong nabili natin. Tingnan lang natin kung sa bawat biyahe natin na gagawin, kung ito ay magkakaroon ng problema. At sa akin nyo rin syempre malalaman yan, okay? Maglilinis pa lang ako ng tuktok. Nung paglabas ko ng bahay, may biglang tumakas. Alam nyo kung sino? Nandito siya sa ilalim, oh. Ayan, nakabantay, oh. Nakabantay na naman si Jack, oh. Ayaw maiwan, oh. Hoy! Hindi pa tayo aalis. Ano ka ba? Lilinisan ko pa yung tuktok. Huwag ka dyan sa ilalim. Lilinisan ko pa lang, eh. Nakasunod na kagad. Nauna pa sa akin, ha? Yeah, ang ganda ng mukha mo. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Alas 12 ng tanghali at pumunta ako dito sa may malapit na tindahan sa amin. Sabi ko, ipapabalot ko yung pa-birthday ko sa asawa ko. Itong isa, nilagay ko galing kay Kopi. Tapos, ito. O malalaman nyo to pagka binigay ko na sa kanya. So, itong dalawang to is mag-partner talaga to. Pero ang una ko munang ibibigay, itong isang maliit na to. And then, pagka nasa camping na kami, saka ako ibibigay sa kanya tong surprise ko na to. Oh. May idea na kayo kasi nabanggit ko na naman nung dati. At dahil walang magbabalot,
ako na yung mismo magbabalot kahit hindi ako marunong. Masusubukan ko yung skills ko dito. Bumili ako nito, 8 pesos lang naman ang isa nito. Kaya malaki na rin yung natipid ko. Plano ko sana pumunta pa ng SM para ipabalot lang, ang layo. Kaya ako na lang, at least makakatipid tayo at meron ko pang touch ng pagbabalot, di ba? Kasi ngayong araw, pagkatapos kong ibalot tong regalo kong to, ay dadiretso tayo dun sa apartment ni Angel, dun sa tutor house. Natatawa ako sa balot ko. Tingnan nyo naman ang itsura, oh. Tingnan nyo, gaso-gasumot pa, tapos yung tape pang packaging. Okay na siguro to. Ang mahalaga naman ay yung nilalaman. Di ba? Don't judge the book by its cover. Ito, don't judge the gift by its wrapper. Ito na lang maliit. All goods, natapos ko na rin yung isa. Oh, medyo mas maayos-ayos naman to kahit papano. Oh. Kung nasabi ko, ang mahalaga yung nilalaman. Yung wrapper, pagka bukas yan, itatapon na rin naman yung wrapper eh, di ba? Magaan lang siya, pero hindi siya madidismaya rin dito. Lalo dito, hindi siya madidismaya. Malalaman nyo kung anong mga nilalaman nito. Isa, at ako'y magre-ready na rin muna. At ako'y magmumotor lang muna. Si Beastie lang muna nga ang gagamitin ko. Gawa nga ng yung tok-tok natin is naka-ready na yung mga gamit natin doon for camping. Mahirap naman na kapag nandun na ako sa apartment, iwanan ko sa labas yung tok-tok. Nag-aalala ako doon sa mga gamit na nandun sa loob. Time check, 5:30 ng hapon. At mag-aalas 6 na ng gabi. Paggabi na akong umalis talaga at gawa ng ang init kanina, sobrang tirik ang araw. Kung makikita nyo, nag-ano na lang ako, nag-t-shirt na lang ako. Di ko na rin sinama si Jarvis at nung sinabi kong liligo muna, pumasok na naman sa ilalim ng kama, ayaw umalis. Bukas naman, magkakasama naman kaming lahat Wag naman sana tayong ulanin pa uwi mamaya. At hindi na rin nakauwi kagabi ang asawa ko dahil sa meron silang event sa school. Sabi niya, sobrang pagod na daw. Sabi ko, sige, okay lang naman na hindi ka umuwi. At magpahinga kang maigi dyan sa apartment. Kaya ngayon, ako na lang ang pupunta dun sa kanya. Halimbawa man siyang merong iutos na dalhin pa uwi or dadalhin ko papunta ron, ako na lang yung gagawa. Pero dahil motor ang gamit natin ngayon, yung inutos niya sa akin na dadalhin dun sa apartment, bukas ko na lang dadalhin. Para tuktok yung gamit. Beastie, ito na talaga ang iyong pahinga at meron ka ng kasama na tuktok. Siyempre, nagpapasalamat din ako dito sa motor ko na to at hindi nagluko nung ginagamit natin siya during nang nagmo-moto camping tayo. Okay, dito na tayo sa Liliw. Malapit na tayo dun sa tutor house. Uy, may mga pa-Christmas light na ang mga rito, mga kabahayan Maliwanag na ang kapaligiran. Paskong Pasko na talaga. Dito kaya nagtatraffic kalimitan. Yung mga naparada sa tabi ng kalsada, late na kasi ng kalsada rito wala ka namang ibang paparadahan dito, kundi dyan lang din naman. Tingnan nyo, kung dinala ko ituktok, di isa rin ako sa nakiparada dyan sa tabi. Saan pinaparada kayo ng asawa ko yung motor niya? Yung isa ko palang crash guard bag nandito pala, hindi ko na tinanggal. Ang laman lang naman yan yung maliit na lagayan ng bigas at nandyan pa rin yun. Hindi na ako tatawag at magulat siya na nandito na ako. Tao po. Kunwari ka pa, sino-sino ka pa Wow, linis Wow. Dami mo ng gamit dito Pag may bisita, may dala. Anong dala mo? Pag may bisita, may dala? O may dala akong tapa, Flex. Tapos ka na sa ginagawa mong exam. Aba, hindi pa nga ako nakakaumpisa. Hindi ka pa nag-uumpisa? Abay, naglinis pa ako At ang kalat magbungling ko kami hindi nakalinis gawa ng Tingnan nyo, nung una kaming nandito na wala pang gamit, parang ang laki-laki niya, Pero ngayon na nandito na ako, ang dami na rin gamit, parang lumiit. Boss, tapa Flex mo. Lento. Dalawa. May natira pa akong isa dun Edi sa akin na yun. Oba. Yung di ba natira pa yung isa pa? What's that? Happy birthday. Hindi ko pa birthday. Ako na unang magre-regalo sa'yo, birthday mo Mamaya mo nabuksan. Wow. Ang ganda ng pagkakabalot ko, Oo, pangit. Ganun yon. It's not about the Pambalot. Yeah. It's about the laman. Yan. And the thoughts. Nasaan yung mo nga pala? Yung Nespresso mo na Nandun. Saan? Ilalim. So, di ba naikwento ko sa inyo yung
merong coffee maker or espresso machine ang aking asawa. So ito yun. Dito niya na dinala. Dati nasa bahay ito eh. Para ganahan siyang magtrabaho at laging gising. O, buksan mo na nga. Ako magpapalpitate ba ako dyan? Mag-ano? Papalpitate? Abay, tingnan mo. Yan lang ang kaya ko eh. Grabe na yun ang kaya. At tingnan mo kung kanino yung galing. Hindi pala sa akin yung galing. Ang galing talaga. Ano nakalagay? Coffee. Di ba? Coffee. Coffee galing yan eh. O yan. O. Wow! Dunkin yan? Dunkin na mga Parang binawasan mo pa. Parang binawasan mo. Paano ko babawasan ni Tawag dito, Bakit? wala naman akong ganyan. Bakit walang kahon? Wala, lang talaga kasi pag 10 pieces lang, ganyan nga, nagulat ako nung pinadala sa akin, sabi ko, hindi po ba nakakahon siya nung yung parang mahaba? Pag 20 pieces daw yun. Per kahon. Tingnan, paano yan, ganyan? Okay. So, iba-ibang flavor to ng Dunkin na espresso. Saan galing ito binili mo? Siyempre, kailangan namang hingin ko yan. Ito walang Binili ko yan. Wala nga ang kahon kasi nga 10 pieces lang. Ulit ako eh. 10 pieces to yung dami. Iba-iba kasi. Alam mo na, naintindihan mo na. Medyo may kaliitan din siya, Kayang dalhin sa mismong camping. So dito, anong option to? Kung gaano karami itong mga pindutan na to? Pindutin. Hindi ko man pinipindot. Touch ba to? Touch? Oo. Depende sa dami ng tubig na gusto mo. Kapag ganito nga lang yung dala, pag sa camping, syempre, kailangan mo ng AC power. At doon papasok yung Blue Yeti Power Station. 220 volts to Ayan, ano naman yung isang yan? Proter. Proter. Ano ba yung proter? Milk proter. Anong mangyayari pag nilagyan ng gatas yan? Iinit, tsaka Tapos? magpoprot, magbubula. Okay. Yun pala yun. Ngayon ko lang nalalaman yung mga ganon-ganon sa kape ganito. Iinit tapos bubula. Di yan pala yung sa mga espresso machine na yung parang ginaganon. Yung parang Pero steam. kasing attached na. Ito kasi yung coffee maker ko wala. Okay. Wow, umuusok. May decaf, may espresso, at saka yung isa, Brooklyn ata yun. Tingnan ko. Yan yung in-order ko, Yung kulay silver, decaf. Tapos Decaf. yung kulay parang gold, Brooklyn. Tapos espresso yung isa. Itong... Yan. Espresso. Espresso yan. Sige. Tapos, pupush mo ng ganyan. Tapos, Tapos, alin, ito o ito? Pag itong isa, konti lang. yan yung pinaka purong-puro. Oo. Kapag yan yung may halo-halo na, parang double shot, ganun. Oo. Okay, sige. May gatas na pala yun. Ang bango. Amoy Dunkin Donut talaga. Amoy mo. Oo. Sarap. Amoy Dunkin Donut. Ano naman yan, boss? Wala nga laman to eh. Walang laman. Ba't ano ba yan? Lagay. Akala ko cashier eh. Lagay ng kape. Okay. Ati, meron din pala mga tsatsaan na ganito. Yes. So ngayon, malalagyan mo na kasi. Meron ka ng bigas. Buti naman. Kaya nga tanong ako ng tanong sa'yo, di mo nalata. Ilang isang hanay ilan? 10? Sakto nga lang pala yung mga ko. Kaya lang kulang ka pa ng isang barya. Dalawang barya. Wow, ganun. So, ibig sabihin dapat pinuno ko na, ganun. Yes. Wow. Ito yung niregaluhan mo pero humihiling pa. 1, 2, 3, 4, 5. 7 lang eh. Binawasan mo na to, 7 lang. Bumawas talaga ako para meron ako sa bahay. Wow, di may laman na. Sisipagin ka na yan lalo magtrabaho ngayon. Oo. Okay na. Sarap. Talagang Dunkin Donut yung flavor. Ito yung masarap sa Dunkin Donut eh. Halo, boss. Pakihalo. Pwede na itong inumin. Oo. Pwede rin yung gawing ice coffee. Oo, pwede. Sige. Kung okay na sa'yo yung tamis. Tingnan ko nga. Tikman muna natin. Medyo tumabang. Oo, kasi... Ang dami nung gatas. Ang dami nung gatas eh. Dapat yung lang eh, yung pangalawa. Nakatikim din ng mana espresso na Kung hindi pa kape. halo. Meron na eh. Pero haluin mo pa maigi. Sarap!
It's dinner time. 7:30 ng gabi. Oh, kakain na naman ng Tapaflix ah. Samahan mo ng itlog, mas masarap. Bagong saing na kanin, mainit na mainit pa. At ang bigas na to, sa atin? O bilhin nyo to? Ice Tapaflix. Kung gusto nyo rin tikman at di kayo naniniwala sa akin na masarap, try nyo. Sa Facebook page kayo umorder sa kanila. Message nyo lang, Ice Everyday Gourmet PH. Vlog ka. Hi guys. Oh. Bagong ligo ang asawa ko. Bagong ligo ako. So mamaya, alam na. Hoy, hindi. Marami akong trabaho today. Alam ko kaya ka naligo kasi nandito ako. Pilingero. Feeling mo. Anong feeling mo sa sarili mo? Guwapo? Bakit hindi? Konti lang. Oh, sis. Hoy, soon! +1! Ilan taon na ako? Ilan taon na ako ngayon? It doesn't about that. No! That is not the correct answer. Hindi ko rin naman ako. Hindi ko rin alam kung anong edad ko eh. Siyempre, bibilangin mo to sa 90. Hindi ako nagbibilang. Ayaw kong isipin na ganito na pala edad ko. O bakit? Hindi naman ibig sabihin ganito na yung edad mo. Malilimitahan ka na sa mga bagay-bagay. Di ba? Ayaw ko isipin. Basta pag nag-birthday. Hindi, hindi mo lang alam. Basta isang taon na tanda mo sa akin. Hindi. Hindi Bako mo lang piling pa. Oh. 1986. 1986. Ay! Ah, 1985. Sino yung 1986 mo? Aba, ang galing mo talaga ba? Wala na to. After 15 years, wala na to. Hindi na makaalala. Basta ang alam ko kung anong kailan ang petsa. Hindi ko na inaalam kung anong edad mo na. Nabagang andyan, kabakbak. Tama ba yung sinasabi niya? Agree or disagree? Agree. Hindi ko na inaalam kung anong edad. Lawak ng ano pala niya. Oo, kahit itutok mo sa mukha mo. Oo, ang lawak ko. Okay to yung first ko. Eh, mag-vlog ka na. Nagta-timelapse din to, gano'n. Oo, marami ah. Ah, pwede. Boss, ano, gagawa ka na ng exam mo? Tatrabaho ka na? Siya, ako'y lalarga na. Bye. Alis na ako. Bakit ganun? Naregaluhan kita tapos ganun ang iyan mo sa akin sa pisngi lang. Alam niya to ah. Wala kang galang ah. Gabi, bukas ah. Ano, huwag mo sabihin dadali mo pa sa camping yan. Basta, bukas. At nakapagpa-reserve na ako nung sa pwesto natin sa campsite. Larga na tayo at kailangan ko pang pakainin yung mga batuta. Paliguan mo lahat. Oo, paliliguan ko yun. Aba, nagbiblink na pala ang aking gasolina. 1 bar blinking. Pero mukhang abot pa naman to sa madadaan ng gas station. Kung bukas pa. At mag-aalas 9 na eh. May dala pa akong labahin pa uwi. Eto oh. Buti hindi pala ako nagsama ng batuta. May hirapan pala ako. Dito na ako sa may parteng Bangkuro. Kanina medyo bakbak ako. Nalilimutan ko pala na nagbiblink na yung 1 bar natin. Nandaan ko sa gas station dito sa may Nagkarlan. Sarado na. Ngayon, pagbaba nung mismong Nagkarlan dito sa may tulay, naramdaman ko mahagok-hagok na. Kaya ang takbo ko ito. Napakabagal lang, eco mode tayo. Parang dito yata ako matitirigan na first time pag nawala ng gasolina. First time ko matutuyuan. Nung Cordillera namin nilasadik, ang dami naming muntikan eh. Pero hindi naman kami inabot ng tuyo. Pero mukhang dito matutuyuan ata ako. Tingnan natin kung makakaabot ako ng hanggang bahay. Nang ganito yung takbo. Ito nga pala, merong ano rito. Gas station na bago ay kaso sarado na din. Pag minamalas nga naman. Abot siya hanggang bahay. Ay, Lord, paabutin niyo po ako ng hanggang makauwi ng bahay. Hindi ko na mapiga ng maigi yung throttle at gumaganon-ganon yung takbo niya oh. Ako, abutan na yata ako ng ano. Ay, wala na nga yatang gasolina. Naabutan na ako. Santa Lucia pa lang ako, malayo-layo pa to. Meron kaya dito nag-ano ng gasolina? Wala na, ayaw na mag-start. First time ko matuyuan. Wala na oh.
Bro, meron ditong bilihan ng gasolina? Oh, ito po sa may last one. Okay. Salamat. Buti meron malapit kagad. Konting tulak lang. Tanga-tanga ka talaga. Meron ba dito? Dito ba yung tinuro ng bata? Ito ba yun? Tanong ko nga. Ako po. Meron po gasolina kayong tinitinda? Pabili nga po, 1 litro. Buti na lang. Sakto yung pagkakaubos. Unleaded lang po, yung berde. Sinuwerte pa rin tayo. Hindi tayo pinabayaan. Buti sakto, dyan ako nawala ng gas. Sarado na kasi sa Nagkarlan eh. Magkano po yun? Sige, bayaran ko na lang po doon. Thank you, Lord. Magkano po yung 1 litro na... Thank you po. Buti na lang. Talagang said eh, oh. 1 bar lang yung gasolina nung nakarga ng 1 litro eh. Okay. Ayun, wala na. Okay na, kahit piga-pigain ko na, kahit bumakbak ako. Woo! First time matuyuan, Beastie. Time check. 1:26 ng tanghali at tinanghali na kami dahil pinaliguan ko pa tong 5. Hindi ko mahagilap to si Jarvis o katabi ko. Kompleto lahat ng batuta ko. Si Jarvis, itong isa si Mocha, at nasa likod ito si Jack, si Nanay, tapos si Kopi. Hoy Kopi, huwag masyadong kadungaw At papunta tayo ngayon doon sa Liliw kung saan doon tayo magkakamping sa isang camping site doon. Salam. At doon na lang din kami magkikita ng aking asawa. Okay, dahan-dahan lang tayo at ang dami naming dala. Fully loaded at kargado ang ating tuktok. Umuulan pa, sumakto naman na biglang umuulan. Ayos ka lang dyan, Nanay. Kopi, huwag masyadong kadungaw, tsaka Jack ha, huwag masyadong kadungaw. Nilagyan ko ng leash yung dalong nasa likod, tapos itong sa harap kong dalawa. Ang ating gasolina ay namumula. Kailangan ko na rin pala magpakarga. Buti kagabi, nakauwi tayo. Sakto naman nung natuyuan tayo dun sa may tindahan, merong gasolina. Abot pa naman siguro ang gasolina natin na yan. Ano muna ako ng kahit isang bote ng gas muna rito sa kung saan. Behave lang ha. Doon na natin tatagpuin ng mami. Ay, siguro mas umuulan pa siguro sa Liliw. Ito, buti. Bukas na pala tong gasolinahan na to dito sa Santa Lucia. Ito yung naabutan natin kagabi na sarado pa sarado na. Ito, dito na tayo magpagas. Bakit biglang nawala yung red na blinking? Naging 2 bars ulit. Pagas na tayo para sure. Boss, pula. 600. Wag magulo, wag magulo. Uy, wag magulo kayo, wag magulo. Papakarga tayo. Pang matagalan na ulit tong karga natin to. 610.43. Puno naman, boss. Salamat. Shhh! Tumigil, tumigil. Wag na magulo, wag na magulo. Mayos, mayos, mayos. Ngayon, naggamay ko na tong ating tuktok. Dito nyo makikita kung gaano kalakas to. Sa totoo lang talagang ang lakas niya ha. Dahil nga 5 gears siya at maikli yung mga gear ratio niya, malakas ang torque, yung hatak ba. Kahit na sobrang kargado yung ating tuktok, malakas pa rin siya kahit na paahon. Lumakas pa daw yung ulan sa Liliw, sabi ni Angel. Di natin kasi pwedeng hindi ituloy ito at nakapagpa-reserve na ako dun sa campsite. Kapag hindi ko tinuloy, sayang naman yung ko dun. Yung down payment, wala nang bawian yun. Wala namang bagyo Kung halimbawa may bagyo, pwedeng ilipat ng date yung mismong pagkakamping natin doon. Ito, paahon na Nagkarlan, Quinta, 47, 48. Hindi man lang ako nagbawas Mas malakas siya lalo pagka maraming karga. Malapit na tayo. Liliko na tayo. Pero hintayin muna natin na mami dun sa may kanto. Liliw na tayo. Packet muna. Ito lang.
basic. Basic sa tuktok natin yan. Kaliwa na tayo dito. Yung papasok pala ng ano, sementeryo dito sa Liliw, yung ano, daan dun sa papuntang campsite. Opya. Okay. Tayo natin ng mami nyo rito. Tigil muna tayo. Ano, okay lang kayo yan? Maampias? Ha? Tama yan, dyan kayo sa gitna para hindi kayo mabasa. Tingin lang natin ng mami. Tsaka pala, nalimutan kong ipakita sa inyo. Itong ating biniling insulation, eh, naikabit ko na. Siningit ko lang naman siya dito sa mismong bubong natin. Hanggang dun. Sakto yung sukat na 6 feet eh. Tapos yung lapad niya, parang sinukat lang. Talagang ito yung original na lapad lang niya eh. Diba? Ano yung kape? Hintayin natin ng mami. Wait lang. Wag magulo, wag magulo. Ayun na pala ang mami mo. Nagkagulo na. Jack! Tama to si Jack. Ingat lang dito, pagpasok wala dun sa kanto. Kasi napakakitid ng ano dito, ng kalsada at may mga nakaparada pa sa mga tabi-tabi. 4 kilometers mula sa kanto. Malapit na lang naman eh. Ayun, buti tumigil-tigil na yung ano, yung ulan. Makakapag-set up pa ako agad. Medyo nagagalit ang asawa ko at magluluto pa daw. Eh, sabi ko bumili na lang ng pagkain. Bumili ng manok. Tsaka kanin para makakain na rin muna kami. Ako nga rin, gutom na ako eh. Sino bang hindi gutom? Ganun talaga. Kapag gutom, eh mabilis magalit. Mabilis mag-init ang ulo. Pero syempre, hindi ko naman sinasabayan. At baka mag-away lang kami. Diba? Sa tagal na namin, eh, alam ko na ang mga kailangan gawin. Para makaiwas sa mga bagay na, alam nyo na, hindi pagkakaintindihan. At saka birthday naman niya. Pagbigyan na natin. Huwag magulo ha, malapit na tayo. Nakasunod lang naman si Angel sa likod eh. Nagkapote na lang. Nanay lang tayo at ang daming mga nakaparada sa tabi ng kalsada. Dire-diretso lang naman pala eh. Halos sementado naman pala kalimitan ng mga dadaanan. Walang gaanong lupa o rough road. Malapit na. Uy, Mocha, tanyo to si Mocha oh. Nasa likod ko na. Nagsusumiksik ka dyan kay Jarvis. Okay yung tatlo. Naku, nalaglag na pala yung ano, yung bag. Yung laman ng bag na yan ay mga ano nyo. Gamit nyo rin naman yan. Ngayon lang ako nakapasok sa ano na to ha. Itong papasok na to. Akala ko kasi dati pagka yung sa kantong yon is diretso lang talaga ng sementeryo. Yung pala pag dinare-diretso mo, meron pa pala rito ano, mapupuntahan na campsite. Sira ang kalsada. Ayun, yun lang ang nadaanan kong medyo rough road. Ito, malapit na, konti na lang. Siguro naman, may nakasulat na ano, na signage ng lupang dalisdis dito sa may tabing kalsada. Teka lang, bilis natin. Opya. Ito na. Ito, meron. Itong gate na to na nasa kaliwa. Ayun, may nakalagay. Lupang dalisdis. Bay, matarik pala. All goods. Ganong kalakas ang primera. Meron ding parang ano, ayan, may nagkakamping ngayon. Pwede rin doon kami pumesto. Kausapin ko lang kung sino ano rito. Lakas ng akyatin na yun ha. Walang belo-belo ha. Pinili na namin dito sa mismong naka-ready na pwedeng silungan dito. Dito na kami. Nakaparada na sa harap namin itong tuktok. Nagulat din si kuya. Sabi niya, akala niya hindi raw kakayanin yung packet kasi nga ang tarik. Gawa nung gitna raw ay lupa. Sabi ko yung likod naman na gulong yung kakapit eh. Gawa ng yung daan dito is ang sementado yung magkabila lang. Yung parang sa mga 4 wheels. Lumayo kami doon at meron nagkakamping din doon eh. Uy! Ano? Walang dyan naman kayong dalawa. Jack talaga! Pinaglayo ko na nga kayo eh. Tama! Alas 3 ng hapon. Nakapag-ayos na rin naman kami. Pakita ko sa inyo itong bagong lamesa na binili ko. Kasi ang kagandahan dito sa lamesa na to, although kasing laki lang siya, yung haba ng dati kong gamit, pero eto na itataas. Pwede mo siyang i-adjust. Kung halimbawa din na ipwesto mo siya sa hindi pantay na lupa, may i-adjust mo siya, may papantay mo siya, di ba? May tataas mo to or kung anong adjustment ang kailangan para maging pantay yung lamesa. So all goods tong nabili ko. Ito. At meron din siyang kasamang net dito sa ilalim para lagayan.
Ang hindi lang goods na nabili ko ay itong box na nabili kong to. Lagi siya natatanggal ito. Problemado ako dito, lagi natatanggal eh. Pagka nakuha ko na yung kay Boy P na in-order kong box, yun na ang gagamitin ko. Buti merong ganito, edi hindi na kami nag-set up ng owning. Diretso agad sa tent, mas okay pa. Nasa loob na rin mismo yung aming higaan. Hindi ko pa mailabas tong mga batuta at ang gugulo. Ito na naman, basta magkasama yung dalawa ni Jack at saka ni Jarvis. Nakita nyo naman kanina, paano sila magbardagulan. Talagang ito si Jack ang naghahamon eh, pero lagi naman talo kay Jarvis. Tingnan yung setup namin ngayon dito. Ang tent, tapos lamesa, and then yung lutuan namin. Para lang nagbabay-bahayan eh, no? Diyan lang, wag magulo. Hindi namin muna mailabas yung mga batuta eh. Jarvis, tumahimik. Boss, anong menu for tonight? Medyo bad trip pa ang aking mayor. Pagka gutom, mabilis magalit. Itlog. Hoy! Ano't nag-aanuhan pa kayong dalawa dyan? Ikaw, dyan ka na nga sa baba, may silip ka pa. Ikaw naman, ando naman sa baba, sinisilip mo pa. Ha? Ang gulo-gulo mo. Dyan lang. Si Mocha tsaka si Kopi lang tahimik. Unang sabak ng ating tuktok sa ulan at ayan, nakikita nyo, oh. Sa lakas niyang kumadkad, oh. Dinala pati ang putik dito. Iniready ko na siya ng pagano para bukas ay good to go pagka ano ng mga gamit. Pagkalagay ng mga gamit. No? Jarvis! Diyan lang. Ano boss, kain na? Kain na tayo? Kain na tayo. May wifi ako. May wifi kami dito. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong wifi. At kakain muna kami, gutom na kami. Oh. Blesses all Lord in His life. Sure about to receive from thy body. Simpleng pagkain lang. Itlog. At talong na tira mo. At talong na natira namin noon ni Doc Bo. Inuwi ko. At syempre, Ang tapa flakes ng ice. Well, hindi nakakasawa eh. Masarap eh. Yan talaga. Yung mga alaga namin eh. Oh. pinakain mo ba yan? Oo, pinakain ko yan bago ako lumarga kami. Pinaliguan ko pa nga ngayon oh. Nagpapakabasa na naman. Kain kayo. Sana bukas hindi na umulan. Pero lagi umulan dito sa Liliw. Sa magagawa dyan. Kaya talaga panahon. Anong oras? Alas 4, tanghalian. Eh, wala lang magagawa. Di ba kailangan natin ng ng top carrier yan. Para yung ibang gamit nasa taas. Para lahat ng mga batuta magkasa sa likod din. Ano? Mainit? Ng talong. Oh. Pinagat ko ang ninat. Garbes, tumahimik. Alam tayo. Shh! Kagabi. Di ba nung nandun ako sa apartment mo? Di ba naano ko na meron nag-send ng pambili ng carrier. Tinanong kasi ako eh. Kaibigan. Eh, nagulat lang ako. Na pagkatapos tanungin sa akin kung magkano daw ang top load carrier, abay pinadalan ako. Gusto kong magpasalamat. Siyempre, hindi pwedeng hindi ko ako magpasalamat dito sa video na to. Bali ano siya, personal kong kaibigan sa Facebook and hindi pa naman kami nagpapangita. Pero simula na nag-Cordillera level to ko, lagi ko siya nakaka-chat kasi gusto niya nga daw na makasama kami nila sa Dick pagka halimbawa mag-level 3 kami. Eh, gusto kong pasalamatan si Bro Rav Enal. Yun ang pangalan niya sa Facebook ha. And siya ay nakabase na nagtatrabaho sa Qatar. Habi niya sa akin ay Merry Christmas. Parang papasko na yata niya sa amin to. Kaya maraming salamat bro sa papasko mo. Agad-agad palalagyan ko na kagad to ng top load carrier. Tapos gusto ko rin yung mga niya. Gusto kong pasalamatan at batiin yung mga kagrupo niya sa Monkeys on Two Wheels, Trupa Riders. 3 years na daw sila and si Bro Rav Enal ang presidente, founding members at unang president ng grupo. Maraming salamat bro. And isa pa, nagulat din ako kanina. Hindi naman siya personal nag-message sa akin sa personal account ko. Nag-message siya sa Facebook page ko.
At ang sabi niya sa akin ay, pinapanood ka namin ng mga anak ko, nakaabang kami lagi sa vlog mo. Nakikita namin ang effort mo sa mga road trip, pati ang kuha ng mga drone. Keep it up, idol. Nakasupport kami sa'yo. Ayun, mag-send din ako ng konting tulong, pandagdag sa bagong tuktok mo. Okay lang sa'yo, syempre okay na okay sa akin yan. At sa aking asawa at sa mga alaga ko. Kaya maraming salamat sa pinadala ni Bro Popoy Yong Uy. Kaya Popoy D Family. Yan, sa buong pamilya ni Sir Popoy, maraming salamat sa pinadala ninyo. Di nyo alam kung gaano kami kasaya ngayong araw, lalo't birthday ng aking asawa. Ayan. At sa mga pinapadala nyong tulong, huwag kayong mag-alala at susuklian ko ng hindi kayo mabibitin ng mga vlogs namin. Kahit gaano pa kalayo, kahit gaano pa kahirap yung mga pinupuntahan namin, sisiguraduhin ko na hindi na kayo mabibitin. At kung sakali mang bitinin ko kayo, alam nyo na. Ibig sabihin nun, may kasunod na kailangan yung pagpokusan. Yung kasunod na kadugtong nun. Kaya ako binibitin minsan. Sabi nyo, tatanggap natin Alam mo yun, yung tipong, oo, may nawala. Pero, grabe naman yung ibinigay sa atin. Yung mga tulong na natatanggap natin. Minsan, kapag hindi para sa'yo, iba pala yung para sa'yo. Yun na nga yung tipong, lagi kung nasa isip din natin, di ba sabi natin, mas maganda yung plano niya kaysa dun sa plano ko. Iba talaga. Proseso lang. Proseso. Mamaya, nakita na rin tuloy ng asawa ko yung yung regalo ko sa kanya. Pero di niya pa alam kung ano laman ito. Pero mukhang excited nung nakita niya kanina. Kasi kanina, medyo nagmamaktol sa akin Kasi nga, di pa na kami nakain. Alam, kapag nga gutom, Galit. mabilis magalit, mainitin ang ulo. Ngayon na kumakain na kami, pagkatapos namin kumain, saka ako pabubukas sa kanya to. Panin kulig. Kain na muna kami, ha? Kinukilig mo naman ako dyan. Sarap. Busog. Tapos na kami kumain at ipakita ko sa inyo yung yung wifi na gamit-gamit ng asawa ko. Dala-dala niya ngayon So, andito yung ating Bluetti AC60. At ito yung gamit niya. Globe na atong prepaid wifi. Tapos, hindi siya sa AC nakasaksak through USB para mas tipid. Tingnan nyo kung ilan lang ang konsumo. 10 watts or basta mga 10 watts lang pinaka-max. All goods. Ano boss, okay na? Bubuksan mo na? Sa akin ba? Sa akin ba yun? Nakita mo na kanina. Sino bang may birthday? Itatanong Yung kapitbahay. Yung itatanong mo pa, nakita mo dadalawa lang tayo dito tapos happy birthday nakalagay. Siyempre po, tweetams lang. Patwitams bagang, Ganda ng balot. Ano Diba? sabi? Anong mahalaga? It's the thoughts that counts. Ano? Thought. Thought? That counts. Tingnan natin. Pakita mo naman sa kanila kung ano yan. Wow. Pakita mo. Ito, pakita ko sa inyo kung ano to. Out, in. Hindi out-in, ha? Out-in. Okay? Out-in, ex-BCRF. BCRF meaning, ito kasi ay collaboration ng Out-in sa BCRF or Breast Cancer Research Foundation. So, kapag ka bumili kayo nito, merong napupunta para sa BCRF, sa foundation na to. So, merong Merong benefits. may benefits. May tulong. Ano to? Hindi mo pa alam. Hindi, tingnan mo muna. Have on outing day. Oy! Ano nakalagay? Coffee. 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 Basta nakaano ng coffee, Coffee. Coffee. Ano nakalagay? We are just being thoughtful. Ang ganda ng papel Siyempre. Ang galing. Oh. Wow. Stickers. Wow. Stickers, tapos Wow. Ano feels manual. premium. Ito, meron pa nakalagay. Premium talaga yan. Bakit? Okay, portable espresso. Wow. Pang-akin lang to Anong pang akin? Hihiramin ko naman minsan. Wow. Meron ka namang espresso machine dun sa... Paano yung espresso? Espresso. Meron ka namang espresso machine dun sa sa mismong Ay, apartment mo. wow. Ang ganda. Gusto mong malaman kung paano gamitin? O, di syempre, basa-basa.
O, di ngayon, gamitin na natin. Medyo palpitate na ako pero gusto ko Hindi nga lang. subukan. Tanggalin mo muna, ano yan? Ito yung mismong portable espresso machine. Sila yung nagpauna, yung out-in. So, ito yung out-in nano. Yan, mabigat siya, ha? Oh, wow, very nice. Tapos, ano mga kasama? Ito ay... Yan yung para sa ground coffee. So, Pwede rin siya, yung binili ko sa yung ano, yung capsule. Pwede rin siya. Coffee pads. Ang galing. O, tapos, nakita mo pa, ano pa nandyan? Ito yung pangsukat ng coffee, kung gaano karami. Ayan, pansukat, oo. Para pag ganon. Oo, alam na alam ko agad, basta kape, ah. Tapos dito yung grounds. Oo. Ang galing. Very nice. Tanggalin mo na nga ito. Very aesthetic. Siyempre. Wow. Iya, may charge ba? Outin. Meron pa naman charge. Di. Gano'ng karami? So, nandito Espresso lang talaga siya. Oo. Maliit lang. 50, 70, and 80 ml yung pinaka-max niya. Dito yung Espresso water. lang talaga siya, oo. Ito yung process ng pag Diyan yung ano, dito yung coffee pads. coffee pads. Ano, gusto mo na? Yes. Nakita nyo na, di ba sinabi ko sa inyo, ito yung sinasabi ko na portable espresso machine na pwede nating dalhin outdoor and indoor. Kaya out-in. Hindi, wala pa siyang ano. Wala pang charge? Oo. So, kailangan muna natin i-charge. Charge muna natin. Para na sa ganun, magamit natin. At may ipakita ko rin sa inyo kung paano siya ginagamit. Napuna mo, bawas yung ano, yung binigay ko sa'yo kagabi. Eto yun. Kaya bawas yun kasi dala ko. Meron nga palang pring isang ano, eto. Starbucks. Starbucks yan. Starbucks. Charge muna natin para Charge mo muna. magamit natin. So, habang hinihintay natin ma-full charge yung Outin Nano na portable espresso machine, tinitingnan ko siya dito sa website nila. Ang dami palang pwede kang pagpalian na kulay katulad nito. Outin Teal, parang kulay green. Tapos space gray. Yan, forest green. O kung mahilig kayo sa puti, ito meron ding pearl white. At kung girl lalo naman kayo, ito, Fuchsia Pink naman. So yung sa akin is, yun yung limited edition nga, collaboration with BCRF. So ito rin yung magandang pagkakataon na ngayon ay magpapasko. Kung kayo ay may kaibigan, kamag-anakan, partner, o kahit sino mang gusto nyong regalaguhan na mahilig sa kape, ito na. Kasi meron din silang Christmas gift. So kung bibili ka ng gift set, meron siyang stand. Ayan, kung makikita nyo. And then, pero itong isang to, ito yung pinakasulit. Kasi meron na siyang espresso machine, meron na ring case, and then ito yung basket plus, at saka portable electric vacuum coffee. Grabe, ang dami na, magkano lang. Halos parang free na yung iba Pero kung bibilin mo siya separately, mapapamahal ka. Pero kung yun ang pipiliin nyo, yung kanilang Christmas special, mas makakatipid ka. Mahal, okay na ba yung charge na? Hindi pa. Boss, cellphone mo. Wow, nakahiga ka ngayon dyan Sarap. Nakahiga ka na. Naunahan ka lang ni Kopi. Si Kopi nakauna sa'yo Ano masasabi mo ngayon na meron na tayong malaking tent at meron pang airbed? Mas masarap na mag-camping. Kasi magkasama na tayo tutulog. Magkasama ba? Okay. Pabor. Hindi, nakikita ko kasi yung mga alaga namin nandun pa sa tuktok. Mas gusto nila doon. Mas okay sila doon, no? Tingnan mo, mga tulog. Tahimik nga Natahimik din ang mga parungis namin. Ilan na ba? Nasa pa lang siya. Nasa third light pa lang siya, meaning magsa 75% pa lang yung charge niya. Ito nga palang Outin Nano Espresso Machine ay merong 7,500 mAh na battery. Na battery built-in. And pagka nalobat, charge mo lang siya. So kapag full charge siya, ay kaya niya mag-brew ng hanggang 5. Pagka cold water or yung normal temperature ng tubig kasi paiinitin niya pa Pero kung mainit ang tubig na ilalagay mo, kaya niya mag-brew hanggang 200 times. Nice. So ayan, full charge now. 4 na ilaw na rin naman Ano boss? Mag-brew na tayo? Boss. Subukan muna natin ng malamig. Okay, unahin mo muna lagyan ng coffee pads. Ano? Okay, tapos kailangan mahigpit dapat maigi. Higpitan mo maigi Ano yung kinuha mo nga pala? Starbucks. Yung Starbucks agad, ang daya nito Tapos, malamig na tubig or your normal temperature na tubig. Hanggang ikaw, 50, 80, kung ilan ang ilalagay mong tubig Max. Okay. Takpan mo. Ilagay mo to.
So, ganyan. So, kapag ka cold water, kailangan i-press mo siya. Ayun, nakalagay naman, Press 2 seconds to heat and extract. Press for 2 seconds. 1, 2, ayan. So, nagiinit na siya. Hanggang 200 seconds or kulang-kulang 3 minuto, automatic, pagka mainit na yung tubig, mag-extract na yan. So, habang hinihintay natin na uminit yung tubig at mag-extract, ito yung indicator. Makikita nyo naman doon sa ilaw niya. Ayan, umiilaw na ng pangalawang LED hanggang sa maging 4 yan. Yan, nasa pangatlong LED na. Last one na lang. Nasa pang-4 na LED na. Maya-maya, mag-automatic na mag-extract yan. Ayan na. Nag-extract na. Oh, di ba? Ganyan naman yung takbo ng LED niya. Di ba mainit na kaagad? Amoy, yun, sarap. Starbucks yung unang inano mo. Diba? Starbucks at your own coffee. Kahit saan, pwede. Pag wala na, pwede mo nang pindutin. Titigil naman siya kusa. Tinga, parang ayaw ibigay Papakita ko lang Very nice. Ganito So, ayan ay puro talaga yan, ha? So, kapag ka ito ininom mo, siguradong palpitate. Ang bango. Sarap. Oo. Talaga naman, nagustuhan mo. Akin naman. Patingin niya. Konti na lang yung natira talaga, ngayon, subukan naman natin na mainit na tubig na kagad. Ayan, mainit na tubig yan, pinainit mo. Pagka ganyan, hindi 2 seconds na pipindutin, double press lang. Ayan, para extra kagad. Kasi mainit na naman yung tubig diba? Ayan, talaga Pagkatapos, pwede mo nang tanggalin yung coffee pods. Uy. Parang yung sa machine din. Syempre. Portable lang to. Kaysa naman dadalhin mo yung machine mo na yon. Tama. Baka mabasag pa yun. Mapalitan mo pa ng ano yun. Akin naman. Ito akin. Itong akin. Ito. Ano nga ba to? Anong flavor to ng Dunkin? Ito ay... Brooklyn? Sige, yan ang akin. Di ba mas mabilis? Tapos para ka na rin nasa Starbucks or kung anong flavor ng coffee yung ilalagay mo. Pero sa susunod natin, ipapakita ko naman sa inyo kung paano yung sa mismong ground coffee. Kasi ang dala lang natin ay yung capsule pods. Wala tayong wala tayong coffee grounds na dala Double tap. Double tap pag hot water na. Double. Para extract na kagad. May pagputok. Diba? Bango. Donut na donut Dunkin donut na talaga. Tapang aba. Siyempre. Siguro naman masaya-masaya to pagka nag-camping kami. Kahit saan magpunta meron siya daladalang portable espresso machine. Mukhang mapapadalas lagi ka niyan I'm so amazed. Na-amaze ka naman. Kasi ang liit niya lang, handy. Kaya nga. Tapos makakapag-extract ako ng coffee. Anytime, anywhere. Kung meron kang dalasanang ground coffee, dinatesting din natin yun. Yung isa. Oo. Next time, magdala ka. Hugasan ko yun. Kasi baka lang gamin. Hindi hugasan mo. Basta clean water. Clean water? Clean water. Anong water? Patikim na itong iyo Ganun pala ang lasa ng talagang kape. Matapang talaga. Papalpitit talaga ako. Work. Nagwo-work na yung asawa ko. Sabi ko, no work sa camping Kailangan. Wala, ganyan talaga pagka-teacher Samantalin ko na itong pagkakataon na to para magpasalamat naman sa mga bagong nagpadala ng super thanks. Maraming salamat kay Alan Laurel. Ayan. Noel Evaristo. Maraming salamat. Mahal, ito. Maraming salamat kay... Maraming salamat kay Bongga Bata 885. Yan. Thanks. Pasensya na kahit medyo malabo ang mata nito sa gabi. Hindi niya mabasa. Maraming salamat ulit kay RJ Elia. Grabe naman, sir. Yung sinasabi mong trapal, parang hindi lang trapal yata yung gusto mong ipagawa namin sa tuktok namin Maraming salamat kay Richard Velos. Maraming salamat sa lahat ng mga nagsasuggest ng pangalan ng aming tuktok. Kalimitang mga nakikita ko ay red, mga ganun. Basta about sa kulay. Pero meron na akong naisip at merong isa na parehas kami ng iniisip.
Pero saka ko nasasabihin sa inyo kung ano yung pangalan. At sa mga bagong members, maraming salamat ulit sa pakikiisa nyo sa aking plano. Maraming salamat kay Carl Stephen Lau, kay David D, kay Ezra's Spring Shop, RCQ 8759. Maraming salamat kay Jason Enriquez, kay Joe, Nick the Maverick, Mirahay or Mira J, Ran, Rexel Amay, Alvin. Maraming salamat sa mga pag-join ng member. Kay Von DVD, kay Riley B. Bocalbos. Ito, lagi nanonood sa akin tong batang to. Maraming salamat bro. And nagkita na kasi kami ng tatay nito nung minsan dumaan dun sa bahay hindi pa kami nagkikita nito ni Riley. So magkikita naman kami nito, sigurado yan. Kay Sir Don TV na nag-rejoin, maraming salamat. Tuk Ride and Camp. Uy, ayos ang pangalan ng channel mo bro Paras tayong tuk Kay Tinedang Ganda. Tama ba? Tinedang Ganda. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat din kay Marvin Mendoza, Marilu Bacho, kay Virgil Ria Vlog, Ian Manuel, Payos Vlog. Mga nagbablog na rin to mga to Maraming salamat po kay Oscar Niño Saplaco, kay Michael Panganiban. Ayun, sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta, sana hanggang sa yung mga gusto nating gawin sa tuktok natin, hanggang sa yung suggestion nyo ay may sakato para natin makita nyo talaga yung kabuuang itsura ng ating tuktok. Simula nung nagpaplano pa tayo yung mga suggestion nyo, sana hanggang pagdating doon ay nandyan pa rin kayo, nakasubaybay, sumusuporta sa amin. At sa lahat ng mga bago at magbabalak na mag-members, go! At ito, may mga humabol pa na kapapasok lang na nag-member, si Yazi Blue Green, Wanderer TV, Motor ni Juan. Bro Juan, maraming salamat sa pag-member, sa simpleng suporta mo. Maraming salamat. Biruin nyo, isang Motor ni Juan nag-member sa isang channel ko. Grabe naman yun. Si Simply Tricia, maraming salamat. Ayan, puti na ihabol ko yung mga bagong member pa lang din ngayon. Sana ay tuloy-tuloy lang at sigurado naman ako na may pupuntahan ang inyong pagiging member. Busy na talaga ay yung mga alaga ko nandun lang sa tuktok. Gusto niyo silipin sa tuktok yung mga alaga ko? Tara, tingnan nyo. Si nanay, ang bilis mo karinig, si Kopi, si Jack. At nilagyan ko na sila ng ilaw rito solo dito sa moka sa harapan At ayun sige, dyan lang, mamaya pa kakain tiis-tiis muna sa pwesto natin. Okay naman sila dun sa loob ng tuktok pero sa susunod, sabi ng asawa ko, sana meron din daw sariling tent yung mga alaga ko. Pwede ba yon? Yung gagamitin ko yung dati? Yung dati tent? Luma. Di ba mainit yun? Hindi, ang purpose kasi nun, mahal. Ganitong umuulan. Ngayon lang namang umuulan. Okay, pagka kasi umuulan. since wet ang lupa, hindi mo naman sila pwedeng hayaan. Ikaw ba magpapaligo lagi-lagi, lilinisin mo? Ngayon nga, kaliligo lang Kita mo, tapos pabababain mo. Mas okay sila nang may tinatapakang malinis. Tama. Okay. Basta, sa susunod, malalaman nyo. Meron na akong naisip. Abangan nyo na lang. Uy, ba't nandyan na yan? Aba, ganyan ang gusto. Limas. Okay, tamo tahimik. Kaya pala tumahimik bigla Ay, Jarvis talaga. Baka Jarvis yan. Jarvis yun. Baby. Baby damulag. Baby Pangwis. Kaya nagagalit si Jack Si Jarvis lang pala yung makakapagpatigil magtrabaho sa asawa ko Umiglip ako saglit. Alas 8 na pala ng gabi. Diretso pa rin yung ulan Ay, nakain na kami. Hello Jarvis. Ito nga pala, pakakainin nga rin pala itong mga to. Sige, kain. Hindi na kayo nag-iingay. Ubos yan ubos. Tigdadalawang sausage kayo dyan. Inuna ko muna sila para hindi nag-iingay. Butit malayo kami dun sa isang nagkakamping nung dumating kami kanina. Tara, kain na tayo. Lagang itlog. Shh, hoy.
Huwag na maingay. At na itlog ko? Ha? Oh. Itlog ko yan eh. Binili ko yan eh. Hoy, hindi. Binili ko yan. Edi itlog mo. Iubos na yung kanina yun. Ubus na itlog ko. Alas 10 na ng gabi at pagkatapos din namin kumain, nagpahinga lang naman at inasikaso namin yung mga alaga namin. Si Kopi, dito siya matutulog sa kanyang paboritong upuan at nandun sa tuktok si Jarvis, si Mocha at si Nanay sa likod. At tingnan nyo kung sino ang kasama namin sa aming tulugan. Ang aming panganay na malaki. Talaga naman. Gusto laging kasama ang mami. Tulog na ang aking asawa. Oh. At ako'y matutulog na rin. At minsan lang naman kami ngayon magkatabi ng aking asawa lalo sa camping. This is the first time na magkakasama kaming matulog dito sa loob ng tent ng Altitude. Kasi malaki na eh, mas maginhawa na. Ay siya, good night na muna. Sana bukas ay kahit papaano tumigil muna yung ulan, no? Para sa ganun may pakita ko sa inyo yung kabuuang itsura ng lugar na ito. At kung hindi man, edi balik tayo dito para mas makita natin ulit. Paano? Good night na muna. Wala pang araw at ang asawa ko'y aalis na. May pasok pa. Ano? Simba lang walang pasok. Babay na. Babay. Anong gagawin mo? Kiss! Anong gagawin mo? Kiss! Bukod sa kiss. Mabilis muna. Anong araw ngayon? Happy birthday. Ilan taon na ako? Hindi ko alam. Basta ang tanda ko, mas matanda ka sa akin ng Hoy, isang taon. isa lang. At dahil birthday mo, sendan na kita na yung ano. Asan yung cellphone mo? Asan cellphone mo? Andun nga, kukuhanin ko pa dun sa top box eh. Akala ko papasok ka. Walang pasok. Okay. Sisimba lang kami. Babalik ka dito. No. Sige. Kawawa ka naman eh. Ito na, Happy birthday. Bumaba. Sige na. Bye-bye. Bye-bye. Ingat mamaya, balik ka bago mag-alas 12 Tulungan mo ako magligpit Maya-maya tayo at madilim pa naman. Babalik pa naman si Angel para tulungan akong magligpit nitong mga gamit natin dito. Ingat Basta ang kalsada. Uy, hindi sasama. Alas 10 ng umaga at nag-aayos na rin ako ng mga gamit. Naligpit ko na yung higaan. Nahihirapan ako ng walang kasama. At 5 nga tong mga alaga ko rito. Ang hirap asikasuhin kapag nag-iisa lang ako. At kumain na rin naman ako nung natirang kanin. Ito na naman yung natitirang hugasin Yung iba hugasan na ng asawa ko kanina. Pakita ko rin pala sa inyo yung CR dito. Dito nga pala ay 300 pesos per pax kung kayo ay magmo-moto camping At itong TP hut na to ay libre naman gamitin. Pero kung magbubukas kayo ng ilaw, may additional na 150 pesos. So ganito siya kalawak. Ayun, meron pa. Balik 3 TP hut. And kagabi, nag-CR ako. Grabe, ang ganda ng CR dito. Para kang nasa hotel. Kaya bawal ipasok ang tsinelas sa loob ng CR. Gusto ko pa sanang mag-stay ng isang gabi. Kaso ang hirap kasi pagka ganitong umuulan. Maputik yung daan. Yung mga alaga ko, di ko naman mailabas dun sa tuktok at saka dun sa mismong TP hut at magdudumi lang. Dito yung CR, dito yung babae, pambabae, yung sa kabila niya, yun yung panlalaki. Magkatabi naman toilet tsaka bathroom. And dito sa gilid, yung mismong hugasan. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo yung bathroom. Boom. Ganyan kalinis dito. Talaga mahihiya kang ipasok yung tsinelas Hugas. Tapos lalarga na rin tayo. Alas 10 na, hindi pa bumabalik si Angel. O halimbawang paalis na kami, di sasabihan ko na lang na wag na siyang bumalik at pauwi na kami. Anyan Jack, ba't ang ingay? Konting tiis na lang, uwi na tayo. Doon na kayo kumain sa bahay at dumumi, Hindi ko kayo mailabas at basa ang lupa.
Nakatapos din. Grabe naman pala yung putik ng ating tuktok. Nilinisan ko pa to pagka uwi. Ang gulo nitong dalawang to. Mag-aaway na naman ha. Hoy Jarvis, tumigil na. Pinaglayo na nga, tumigil na. Ikaw isa ka pa. Hoy, tumahimik na. Si kuya lang yan. Huwag niyong taulan. Hoy, Jarvis, tumigil na ng pakikipag-away Tumilibang ka pa sa kabila para lang makapag-away. Okay na, na-warm up na natin yung tuktok. Dahan-dahan lang muna. At may ramdam akong dula sa gulong na gamit-gamit natin itong stock. Okay. Sana sa susunod na camping natin ay hindi na umuulan. At ang hirap ang umuulan pagkadating. Okay lang sana kung nakaset up ka na. Ano mo ka? Nandiyan ka na sa may nakalusot ka na dyan. Nandiyo ka. Mayos ka. Huwag ka na lumusot dyan. Kaya mo na silang tatlo dyan. Pauwi na tayo. Ay. Sana kahit papano na-enjoy nyo yung camping natin dito sa Lupang Dalisdis kahit na umuulan. At para i-celebrate din ang birthday ng aking asawa. Masaya na ako doon kasi nakita ko na siyang masaya doon sa regalo ko Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta, mga bagong members. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan at lagi kayo nanonood ng mga videos ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga susunod na upload ko. So ride safe and stay safe sa inyo lahat at batiin nyo muna ng happy birthday ang aking asawa. Kasama ko ang Tuktok family, far kasi mga fur babies, tsaka far parents, diba? Family. Kasama ang aking family, God will always provide. Aywa!